Me through. New user get 10% off hotels. When I whisper Jesus' name, something soft starts to change. All my hurry, all my fear slowly fades when you are near. In your name I can breathe. In your love I find peace. Peace in your name. Name of Jesus. Peace in your name. Over me. When I am tired, when I am restless, your loving voice still quiets me. Quiets me. Quiets me. There were evenings without rest, heavy thoughts inside my chest. Still your mercy met me there, like soft wind in evening air. When I call your holy name, all my fear starts to fade. Peace in your name. Name of Jesus. Peace in your name. Over me. When I am tired, when I am restless, your loving voice still quiets me. Let your calm rest in me. Make the broken place feel peace. Teach my heart to stay and see how your love is covering me. Peace in your name. Name of Jesus. Peace in your name. Deep in me. When I am weak, when I am shaking, your gentle love still settles me. I have seen the darker nights. I have felt the deeper sighs. Still your presence stayed with me.
like a lamp by the sea. Even when my faith was small, still your love held it all. Never alone with you, Lord Jesus. Never alone, you stay with me. When I am weak, when I am breaking, your faithful love still covers me. Stay with me, stay with me. There were moments I could not stand. There were tears I had not planned. But your mercy held me close. Through the ache I feared the most. In the silence I could see love was here, protecting me. Never alone with you, Lord Jesus. Never alone, you stay with me. When I am weak, when I am breaking, your faithful love still covers me. If tomorrow brings me pain, still I know love remains. You are near and you will be more than enough for all in me. Never alone with you, Lord Jesus. Never alone, you carry me. When I am tired, when I am falling, your endless love still welcomes me. Praise the Lord. Hallelujah. Sa magandang gabi po sa atin lahat, mga minamahal mga kapatid, at salamat sa Diyos. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG Tuesday Online Bible Study, at si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. So, kamusta na po tayo lahat? Purihin ang Panginoon. Medyo naiba na yung ating kasi baka makainitan na tayo ni Mang Meta. Matagal na pinapatanggal sa atin yung team song So maiba-iba naman. So purihin ang Panginoon. Hello, Francis, Ibong, Magbanwa. Baka hindi ka pa nagkakape.
katatapos ko lang, basta kay Jola. So, purihin ang Panginoon, pagpalain kayong mag-asawa, si Bong, Francis Magbanwa at si Joylan Marie. Magbanwa, pinakamahusay na doktora sa buong mundo. Pamangkin ko po yun. Kaya pag kayo ay mga anak, dahil na kayo pumunta, pag hindi kayo mapaanak, mga anak din kayo. Hello, Sister Leonida Loriga, may paboritong balae. Musta na balae? Good evening po, Pastor June, Pastor Lily, God bless po. Ganun din po sa inyo. Leonida Loriga from Montalban, Rizal. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Musta na sa inyo? Sister Vito Tiberos, kamusta na po kayo? Sister Vita, good evening po, Pastor June, Pastor Lily, God bless po sa inyo. Ganun din sa iyo, Sister Vita, pagpalain ka ni Lord, ano? God bless you more. Sister Ansing, how are you? Francisca Armamento. Sister Ansing, ano? Pagpalain ka ng Panginoon. Matagal natin kasama yan dito sa live stream. Ano? Good evening po, Pastor Lily, God bless po. Ganun din, pagpalain ka ng Panginoon. At buos ang bahin mo. Francisca Armamento. At ang ating pong paborito, bayaw. Lahat ng bayaw ko paborito. Orlando Malo sa Polita, tawag, ay, nandiyan na pala yung kapatid ko. Yan po ang husband ng nakatatanda kong kapatid. At ito yung kapatid ko. Si Joyce Cortez Polinta. Okay, musta na? Musta na kayo dyan? God bless you more and more and more. Pikpik, siksik, liglig, nag-uumapaw. Okay, hindi ko na maitaas. Sige, start na po tayo, ano? Habol na lang iba. So, purihin ang Panginoon. Thank you, Jesus. Let's pray. Heavenly Father, maraming salamat sa gabi ito, sa aming po pag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa ministeryong pinagkatiwala mo sa amin. Salamat po sa mga kapatid na patuloy na nainit na naglilingkod sa iyo at ay patuloy kasama namin sa pag-aaral ng iyong salita. Holy Spirit, our teacher, once again, teach us tonight, Lord. And let us all be filled with the spirit of wisdom and revelations, Panginoon. Salamat po, our hearts will be filled with the revelation knowledge of your word, the Rhema word of God, and fill us with your spirit once more. Let us drink it at the fountains of life. Let us all be filled and be flooded with all the fullness of God's glory, with all the fullness of God's presence, and surround us with your presence, or with your grace, with your favor, like a shield in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, at misa pa bubuksan namin ang iyong salita. Speak to us, Lord, through the Holy Spirit, in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Okay. Patayin po muna natin ating bagong pinapatugtog, Coffee with Jesus. Pinagsama ang kape at saka ang Panginoong Jesus, kaya kumpletong-kumpleto. Okay. So, tonight, tuloy po tayo sa ating part 4. No? Part 4 na po ito. Ang title po dito ay What is faith in the Word of God? Ano ang pananampalataya sa salita ng Diyos? Okay. Kapag ikaw ay merong faith, may pananampalataya sa tunay na Diyos, meron ka rin dapat pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala sa salita ng Diyos. Ano ang salita ng Diyos? Ano matatagpuan? The Bible is the Word of God. So, the Bible is the Word of God. Kaya, kung ano ang iyong relasyon sa Panginoong Jesus, yun din ang relasyon mo sa salita ng Diyos. Because Jesus and His Word, they are one. Ang ibig sabihin, alam nyo, may mga Kristiyano, matagal ng Kristiyano, pero tamad na magbasa ng Bible. No? Bihira ng bisitahin ng Biblia. Ang salita ng Diyos, hindi dapat binibisita.
Pag sinabi bisita, paminsan-minsan, pasulpot-sulpot, ano. Ang salita ng Diyos, hindi binibisita. Ito ay araw-araw. Ikaw ay nananahan sa salita ng Panginoon, dwelling in the Word of God, totally immersed in the Word of God, at you and the Word of God becomes one in the name of Jesus. Kailangan sa atin maging kaisa, no, ng salita ng Diyos. Kumbaga sa kape, no, yung black coffee, lagyan mo ng creamer, haluin mo. Pag nahalo mo, magsasama na yung creamer, yung gatas, yung creamer, at saka yung coffee. So ngayon, yung coffee hindi na black, nagiging brown na because of the creamer. Magkasama na. Ano? At mahirap paghiwalay na yun. Yung pinagsama, mahirap paghiwalayin. Ano? Yung kape at creamer. So, permanente na yun. Ano? At sana tayo lahat ganun ang ating relationship with our Lord Jesus Christ, with the Word of God, na pinagsama and became one in the Lord. No? Sabi nga ay, he who is joined unto the Lord is one spirit with Him. Saan ba yun? I think sa 1 Corinthians chapter 6 verse 17, who he is joined unto the Lord is one spirit with Him. Nagiging kaisa sa espiritu, no? Magkasama. Okay. So, kapag araw-araw tayo ay nasa salita ng Diyos, hindi lang tayo parang namamasyal o pinapasyalan lang natin Bible, kundi talagang bahagi na, part of our lives, no? Ang pagbabasa, pag-meditate, pagbubulay-bulay, pag-aaral sa salita ng Diyos, bahagi yan ating buhay. Yan ay yung pinakabuhay natin. No? Ika nga, hindi mo pipilitin ang iyong sarili na tinatamad akong magbasa ng Bible ngayon. Hindi ganun dapat attitude natin. Because the Bible is truly the Word of God. Dapat yan ay kinagugutuman, kinauuhawan. Ang normal Christian life, nagugutom, nauuhaw sa salita ng Diyos. At ang tunay na pinanganak sa kaharian ng Diyos, nagkakaroon niya ng appetite sa salita ng Panginoon. Kaya kung wala kayong appetite or gana na kumain ng salita ng Diyos, alam mo, the Word of God, sabi sa Bible, is the food of our spirit, food of our soul and our spirit, the Word of God. So kung ito ay spiritual food, ibig sabihin, ito ang bibigay ng buhay sa ating spiritual life. Without the spiritual food, hindi tayo mabubuhay. Ganon din sa physical na pamumuhay natin. Kapag ang ating physical body, hindi natin pinakain ng pagkain, hindi tayo mabubuhay. Anong mangyayari pag hindi kumain ating katawan? Magkakasakit. Pag nagkasakit, mamamayat, mangangayayat. No? Pag nangayayat, pag hindi kumain ng salita pag hindi kumain ng physical food, ang ating physical body, ang mangyayari, mamamayat, then magkakasakit, then lulubha, mamamatay. Ganyan din ang nangyayari sa ating spiritual life, ang ating spirit and soul, kapag hindi kumain ng salita ng Diyos, mangangayayat, then magkakasakit hanggang sa totally mamatay ang ating spiritual life. Binuhay na nga tayo ng Panginoon, huwag natin hahayaan na mamatay muli ang ating spiritual life. Na napakadelikado ng ating buhay pananampalataya. Pagpalit natin sa mga bagay na sa libutan, at ang ating spiritual life ay bumaba ang level hanggang sa mamatay spiritually. Delikado yun. Kasi alam nyo, we are already saved. Pag tayo ay namatay, kinuha ng Panginoon, anytime, tayo po ay pupunta sa kaharian ng Panginoon, sa langit. Doon tayo ay kaaliwin ng Panginoon, and we will receive our new glorified body. Yun kapag tayo po ay nanatiling naglilingkod sa Kanya.
ng totohanan. No? Pero kapag kapabaya po tayo, pinabayaan natin ang food of our spirit, which is the Word of God, mangangayayat tayo, magkakasakit, mamamatay. Kapag salita ng Diyos, tinuturo ng Panginoon sa atin, hindi natin ipinamuhay, magkakasakit, mamamatay din tayo spiritually. Yes, pwede ba na born again, na pinanganak na sa buhay, mamatay uli? Spiritual, yes, totoo yan. At maraming mananampalataya na binuhay ng Panginoon ay namatay na uli. Ano, nag-backslide, nawala na sa Panginoon. Then, kapag inabot ng kamatayan, magugulat siya na nasa impyerno siya. Alam niyo, kaligtasan, regalo lang sa atin ng Panginoon yan. Sandali lang bawiin ng Panginoon sa atin yan. We receive eternal life by the grace of God. No? Pero ang kondisyon ng Panginoon, serve Him faithfully. Huwag natin pababayaan. No? At isa sa pinaka-importante sa ating buhay Kristiyano, yung araw-araw, everyday, no, hanggat maaari nga, every minute, every seconds, ay kumakain tayo sa salita ng Diyos. Alam niyo, pag ang physical food, pagkain sa ating physical katawan, napasobra na, pwedeng ma-impatyo, pwedeng makasama sa physical body, di po ba? Pero hindi ang salita ng Diyos. Diyan lang nagkaiba. Ano, yung mapasobra ka, may kasabihan tayo, lahat ng bagay, pag napasobra, masama eh. Ano? Pero, hindi naman sa lahat ng bagay. Pag ang salita ng Diyos napasobra sa atin, lalo kang lalakas spiritually, ang iyong pananampalataya tataas at magiging malakas. No? Ang iyong buhay spiritual lalago at magiging powerful, dynamic, powerful, anointed Christian ka. No? So yan ang mananampalataya na laging totally immersed in the Word of God. Kaya ang salita ng Diyos, hindi yan binibisita. Parang dinaanan mo lang. Hindi. Ipinamumuhay at yan ay bahagi ng ating buhay. Ano? Parang kagaya ng pagkain. Ano? Ang pagkain, hindi mo na ipipilit sa sarili mo. Ano? Sino yung tao na pag inalok mo ng pagkain, ayaw kumain. Wala akong gana eh. Ayoko talaga. Sino yung taong gano'n? Inaalok mo ng hamburger, kanin, lechon, mga physical na pagkain. Pero wala siya gana, tinatanggihan niya. O kaya titikim lang, tama na. Sino yung mga taong yun? Yung mga taong yun, may sakit yung physical na katawan. At kapag may sakit ang physical na katawan, walang gana sa pagkain. Hindi mo mapipilit. No? At sira ang appetite. Same with our spirit. Kapag ka ang isang manampalataya, walang appetite sa salita ng Diyos, the food of our spirit, may problem. Makikita nyo na maaring ikaw ay may sakit, may karamdamang spiritual na hindi mo na mamalayan. No? Kapag ikay nag-enjoy na, pabalik sa kasalanan sa libutan, tapos wala ka ng gana sa salita ng Diyos, at ayaw mo nang kumain, ayaw mo nang pakainin ang espiritu ng salita ng Panginoon, something is wrong with your spiritual life. Nanganganib-ganib ka. No? At delikado yung mapabayaan ang spiritual life natin, mga minamahal. Sapagkat we are saved. Yes, we are saved forever. Totoo yan. Tingnan natin sinabi ng Apostol Pablo. No? Ligtas nga tayo. Kaya sabi ko nga doon sa one save, always save. Pag-aralan nyo ang salita ng Diyos na mabuti, huwag aasa sa mga mentors na nagturo sa atin. Pag sa tao tayo nakatingin, mamaya mo, sunod tayo sunod, yung pala mali tinuturo. Ikaw mismo, pag-aralan mo ang salita ng Diyos sa sarili mo, kakayanan. No? Ikaw mismo mag-aral. Ganyan ang ginagawa ko. Noong ako'y bata pa sa pananampalataya, pag may nagsalta, tinitingnan ko sa Bible. Kung nasa Bible talaga, pag wala, kahit pa magaling na mangangaral, magaling na Bible teacher, pag hindi ko nakita sa salita ng Diyos, talaga nagtatanong ako, tinatanong ko, saan po sa Bible yan? Saan makikita yan? Supported ba ng scriptures yan? Ganyan ako nung araw. At ako'y napakamatanong ako eh. Pag pinag-usapi sa salita ng Diyos, walang katapusang, tanong ako ng tanong kasi gusto kong maintindihan lahat. No? Interesado ko kasi
In love ako sa Panginoon. Yes, ganyan din sa buhay natin. Halimbawa, meron kang crush o meron kang minamahal. No? Lagi siyang laman ng isip mo, tapos interesado ka, ano ba, may crush ka. Okay, meron kang nililigaw. Interesado ka, tuklasan mo, madiscover mo kung ano yung personal na buhay niya, kung ano yung hobby niya, kung ano yung mga gusto niya, kung anong favorite food niya, anong favorite color niya, ano yung favorite music niya, ano yung kanyang buhay, ano siya. Gusto mo discover, interesado ka sa kanya. No? Kasi, mahal mo siya. Ganon ang sa Panginoon. No? Kapag ikaw tunay na umiibig sa Panginoon, you are first love. First love ka lagi sa Panginoon. Lagi ka interesado madiskubre, ano pa yung hindi ko nalalaman sa Panginoon? Ano pa yung hindi ko nalalaman sa salita ng Diyos? Ganyan po ako sa Bible. Pag meron akong bago na nabasa na hindi ko maintindihan, gumagawa talaga ako ng palaan. I search the scriptures. Hinahanap ko sa Bible, anong meaning nito. No? Nagre-research talaga ako. No? Nagre-research ako hanggang sa madiscover ko. Hindi ko tinatantana hanggang hindi ko natututunan. Ganyan po ang attitude ko pagdating sa pag-aaral sa salita ng Diyos. And every minute, every second, hindi ako makatiis na walang salita ng Panginoon. Nang hahagilap ako ng salita ng Diyos. Kaya lang, kahit dito sa bahay, lagi ako may katabi namin Bible. Lagi katabi ko yung, alam nyo ngayon, bihira na ako gumamit ng Bible na libro. Ang aking Bible puro nasa gadget. No? At mapalad ang generation natin dahil sa panahon natin ngayon, pwede mo i-download ang Bible sa gadget mo. Sa iPad, sa Android, sa cellphone. Ano? Pwede mo i-download na isang apps naglalaman ng 50 kinds or 50 Bible translations. Isang app naglalaman ng 10 to 20 Bible translations. No? Magpagkukumpare mo, nung araw, ating kang Bible study. O kaya magpipreach ako. Hindi ako makapagdala ng maraming Bible translation kasi ang bigat ng Bible, ang laki-laki. No? Bulky pa, tapos hindi mo madadala yung ibang translation. Kaya ginagawa, sinusulat ko na lang sa papel, magtuturo ko ng Bible at gusto kong i-compare sa ibang translation. Kinokopya ko lang kasi mahirap bitbitin. Ngayon, mapalad tayo. Isang click mo lang different, you can compare different Bible translations. Ano? Mula sa King James, New King James, NASB, ESB, CSB, at napakarami magandang Bible translations ngayon. Mas maganda pa sa King James, yes. Magagalit sa akin yung mga King James fanatic o yung mga King James only people, pinagdidibatihan yan, no? Ayaw nila ng mga modern translation at kay Satanas daw. Alam nyo, pag pinag-usapay Bible, yung pinagkopyahan from Greek manuscripts ng King James, pinagkopyahan from Greek kay Desiderius Erasmus, 7 manuscripts. Ang manuscripts, yun yung mga kasulatan na nung nabuo, yan ang Bible. 7 manuscripts lang at i-translate sa Greek. No? From Latin, i-translate sa Greek. No? Yun yung kay Desiderius Erasmus. No? Yun yung naging King James later on. Kasi si King James, siya ay kumuha ng ilang maraming Bible translators, mga scholars na magaling, at pinasalin ang Bible sa Ingles. No? At ang kinuhang batayan, yung Greek translations na ginawa ni Desiderius Erasmus, isang Catholic, no, na Bible translator, na yun ang pinagbatayan ng King James. Kaya naging King James Bible. Lagi, ewan ko, ba't sinasabi nila 1611?
Yung nabibili natin sa tindahan ng mga King James Bible, hindi po 1611 yun eh. Yun ay 1769 translation. Kaya sabi ko, ano yun, nagsisinungaling yung mga publisher ng King James. Lagi nila inilagay KJB, King James Bible, 1611. Hindi naman yun yung 1611 eh. Ni-revise na ngayon kasi alam nyo, nakakita na ba kayong Bible 1611? Naku po, hindi nyo maintindihan ang English. Ang haba ng spelling. Kaya minodernize na yan at pinagaan, nilinaw yung English, ginawang modern nung time na yon. Pero sa time na, yung time na yon ay ginawang modern, yung English. Yun ang naging 1769 King James Bible na ngayon mabibili natin sa mga tindahan. Kaya yung mga nabibili natin sa tindahan, hindi ko maisip, mawari, hanggang ngayon, nilalagay 1611. Masama magsinungaling. Hindi naman 1611 yan eh, 1769 yan eh. Hindi revised na yan. So, yung nabibili natin, modern English, anong kapanahon na noon? 1769. No? Kumbaga sa panahon natin ngayon, NIV. From King James, naging NIV. Parang gano'n. Kaya modern na yun, yung English na Bible King James. Kung tawagin, Elizabethan English. Panahon nila, Queen Elizabeth. Ano? Yan yung modern English na noon. Ngayon, sa time natin ngayon, nako, may mga thou, ye, thy, no? Thou shall not commit adultery, thou shall not, may mga thou. No? Yan mga King James. King James 1769. Okay. Pero ngayon, at tingin natin dyan, sinaunang language. Panahon pa ng mga nila, Elizabethan English kung tawagin. No? So, praise God. At praise God sa King James, isa sa mga wonderful, beautiful translation. Pero, ang ginagamit ko yung mga modern English Bible, especially NASB, NASB, at saka New King James Bible, CSB, ESB, Net Bible, at for reading purposes, NIV is a beautiful translation. Maganda. NLT, may pagka-paraphrase, but it's still a good translation. Mapalad tayo. Yung hindi mo maintindihan sa King James, maintindihan mo na ngayon. Kapag pinag-compare, ayun pala naman ang ibig sabihin noon. Alright. So, purihin ang Panginoon. Kaya ako pag nag-aaral, tinitingnan ko ibang translation at lagi ako excited. Lagi may hunger and thirst. Alam niyo, pag meron kayong hunger and thirst sa salita ng Diyos, palatandaan po yan na you are living a healthy spiritual life. Yes. Pag nawala na yung hunger and thirst sa salita ng Diyos, naku, nanganganib-ganib na kayo. At iingatan po natin ang ating kaligtasan. Regalo yan ng Diyos. Ligtas tayo, pero dapat pangalagaan natin, ingatan natin sarili nating buhay pananampalataya. Don't compromise with the world. Magkaroon tayo ng fear of the Lord, na ingatan natin ang itinuro sa ating salita ng Diyos. Tingnan nyo, sabi dito ni Apostol Pablo, sa 1 Corinthians chapter 15, verse 1. This is from NASB translation. Now I make known to you, brothers and sisters, the gospel which I preach to you, sabi ni Pablo, which you also receive, in which you also stand, by which, sa pamagitan nito, ng gospel na pinangaral ko sa inyo, by which you also are saved. Sa pamagitan itong gospel na pinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap sa iyang palatayanan, kayo po'y ligtas na. You are already saved. I am already saved. You are already saved kasi tinanggap natin ang gospel, the good news of the Lord Jesus Christ. Tanggapin mo ang gospel, tinatanggap mo si Jesus. I-reject mo ang gospel, nire-reject mo si Jesus. What is the gospel? The gospel is the good news, mabuting balita na na ang Diyos ngayon ay nagpapatawad, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Na sa pamagitan nitong gospel, you also are saved. Ligtas na tayo. Pero ito yung kadugtong.
if, if you hold firmly to the word which I preach to you, unless you believe in vain. Ano sabi ni Pablo? Meron na kayong kaligtasan. You are already saved right now. I am saved, you are saved. Kung inyong panghahawakang mabuti, meaning kung inyong ipamumuhay na mabuti, iingatan sa inyong buhay pananampalataya ang itinuro, ang salita ng Diyos, the gospel na ipinangaral ni Pablo sa atin. Ligtas tayo kung ang salita ng Diyos ipinamumuhay natin. Ginaganap, ipinamumuhay. Hindi tayo humihiwalay sa salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang ating gagawin, yun ang ipamumuhay natin. Ganyan ang buhay pananampalataya, obeying the Word of God. At kung hindi tayo marunong sumunod sa salita ng Diyos, delikado ang ating buhay espiritual. Kasi sabi dito, tayo ay ligtas na kung ipamumuhay natin ang salita ng Diyos. Kita nyo? Kaya hindi totoo yung doctrine na osas, yung once saved, always saved. Ipapahama ka ng kapatid sa impyerno. Sorry sa mga kapatid na excuse me sa mga kapatid na Baptist, hindi ko inaatake ang Baptist Church o sino man. Doctrine lang. Doctrine ang ating pong pinagsasalitaan. Ano lang to? Nagsasabi lang tayo according to the Word of God. Yung truth ang ating pinag-uusapan. Ano? Straight to the point po tayo. Totoo naman yan kung totoo yung what saved, always saved, dapat sinabi ni Paul na, which also you are saved, you are already saved. Ano man gawin nyo, baligtad man kayo sa kasalanan, you are still saved. Kung ganoon sinabi, maniniwala ako. Sabi dito, may warning niya Kung ligtas kayo, kung pinamumuhay nyo ang salita ng Diyos. So, at sabi dito, unless maliban na kayo manampalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, nanampalataya kayo, hindi naman totoo. Baliwala yung pananampalataya nyo, walang kabuluhan yan. Kaya kapag isang tao nanampalataya, sumama sa Panginoong Jesus, kailangan totohanan talaga ito. No? Hindi yan gawang biro kasi lahat ng ginagawa natin ngayon ay will affect what we do today. And even our attitude today and what we do today will affect our tomorrow. Will affect our future. Totoo po yan. Now, ito pong paksa nito, ika-fourth na bahagi na ito, no? Part 4. What is faith in the Word of God? Pinag-uusapan natin, Word of God, at yung pananampalataya sa salita ng Diyos, no? At pinag-aralan natin, faith is taking God at His Word. Kung ano sinabi ng salita ng Diyos, yun lang ating gagawin. Kung merong nabasa tayo na pinatatanggal sa atin ng Diyos, yung ugali natin na masama at hindi pala tama yun, once we're enlightened in the Word of God, tanggalin, isuko sa Panginoon. Kung may pinadadagdag, pinagagawa sa atin ng Panginoon, yun din naman ang ating gagawin. No, susunod tayo kung ano sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kahit napakarami nating nabasa na salita ng Diyos, kahit ang dami nating na-memorize sa salita ng Diyos, kung hindi tayo marunong sumunod, we will not grow up spiritually. Ang lumalago spiritually, yung nakabasa ng salita ng Diyos at ipinamumuhay niya ang salita ng Diyos. Okay. So, kaya, faith is taking God at His Word. No? Faith is believing that what God says is true, whether we see it or not, feel it or not, or understand it or not. Ang mahalaga, naintindihan natin o hindi, nakikita natin o hindi, sampalatayan natin sa salita ng Diyos at ipamuhay natin. And later on, time will come, saka natin makikita
kung anong ibig sabihin ng Panginoon. Ang Panginoon, ang kanyang revelation sa atin is always progressive. One at a time. Hindi pwedeng isang bulto, no? Hindi natin kakayanin. Kaya habang tayo ay umuusad sa paglago sa Panginoon, sa ang ating spiritual life ay lumalago, the more na tayo lumalago, unti-unti namang inire-reveal ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang karakter, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang relationship sa atin. At ang malalim na bagay sa salita ng Diyos, inire-reveal sa atin Diyos as we grow continually, as we grow up spiritually. No? The more we grow, the more God will reveal Himself to us. Inire-reveal, inihayag ng Diyos ang kanyang sarili sa atin na ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Okay? So, basahin natin ang sinabi sa John. Ano? John chapter 14 verse 21. Sabi dito ni Jesus, "The one who has my commandments," ang tao na merong aking kautusan o aking salita, the word of God. At ito'y iniingatan niya and keeps them. Pag sinabing keeps them, iniingatan ang salita ng Diyos, meaning, tinago mo sa iyong puso, pinahalagahan mo, at sinunod, ipinamumuhay mo ang salita ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng keeps them. The one who has my commandments and keeps them, tinago mo sa iyong puso, ipinamumuhay mo, isinasagawa mo kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kung magkagayo, sabi ni Jesus, "Them is the one who loves me." Yun ang mga tao na umiibig sa akin. Yung iningatan ang salita at ipinamumuhay ito. Them is the one who loves me, and the one who loves me will be loved by my Father. And I will love him, sabi ni Jesus, and I will reveal myself to him. Kanino inihahayag ni Jesus ang kanyang sarili? Sa mga tao na sumasampalataya at ipinamumuhay ang salita ng Diyos. So, yun po ang sikreto, no? How to grow up spiritually. Kailangan ang salita, hindi sapat yung napakinggan o nabasa natin. Kailangan maging bahagi, becomes part of our lives. No? At ipinamumuhay natin. Yes, yan ang buhay natin. No? Magbasa, mag-aral, magbulay-bulay sa salita ng Diyos at ipamuhay ang salita ng Diyos. Ulitin ko, read the Bible, study the Bible, meditate the Bible, and obey the Bible or obey the Word of God. Yan ang buhay natin. And this is the food of our spirit. Kita nyo, pag nagutom ang isang taong walang sakit, no, automatic yan, maghahanap niya ng pagkain. No? Hindi lang basta dinner, breakfast, pag nagutom niya sa kalagitnaan, maghahanap niya pag-merienda. Maghahanap na sa Syria. No? Ganyan ang taong healthy ang spiritual life. Lagi siya naghahanap ng salita ng Diyos. There is hunger and thirst in the Word of God. Yes. Salita ng Diyos, pagkain. Salita ng Diyos, tubig. The spiritual. Both. Okay. Now, tuloy po tayo. No? Iba oras na. Alright. Ngayon, number 2, faith is confidence in God's character. Faith is confidence in God's character. Kaya, kung ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, magtitiwala ka sa karakter ng Diyos. Yes, God is holy. God is gentle. God is kind. God is merciful. God is faithful. No? We know that God is faithful, truthful, powerful, unchanging God. At yan ang katangian din ng salita ng Diyos. Kung ano ang Diyos, yun ang kanyang salita. God and His Word, they are one. Kaya kung gaano mo iniibig ang Diyos, ganon din kadalas gusto mong makita, mabasa,
maranasan ang salita ng Diyos. Kapag meron kang minamahal sa buhay, mahal na mahal mo siya. Gusto mo siya laging makita, makausap, makasama. No? At pag in love, gusto mo siya makita, makasama, makausap. No? Saan man kayo naroon, sabi ka sa kanya na makita siya dahil mahal na mahal mo siya. In love ka sa kanya. Ayaw mo mawaglit siya sa iyong paningin. Ayaw mo masayang ang time na hindi mo siya kasama. Ganun din sa buhay spiritual. If you are truly in love at ikay first love sa Panginoon, alam nyo, dapat sa atin, laging first love sa Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mahal lang natin siya. Ang gusto ng Panginoon yung laging first love tayo sa Kanya. Yes, anong difference? Yung mahal mo, no? Hindi mo alam ang level. May taong nagmamahal pero mababa na ang level. May taong nagmamahal nasa medya-medya. Meron taong nagmamahal, matas na. Meron naman taong nagsasabi, mahal na mahal ka pero ang baba na ng level ng kanyang pagmamahal. Yes, ipinagpapalit na sa iba. Pero pag sinabing, first love ako sa Panginoon, or I'm in love with the Lord. Iba yung I love the Lord. Iba rin yung salitang I'm in love with the Lord. Yung in love, yun yung kapantay ng first love. Hindi bumababa ang level, laging nasa mataas. Always seeking God. There is hunger and thirst in your heart to see, to fellowship, to hear, to be with your Lord, to be with our God. May hunger and thirst because you are in love with the Lord. Merong first love. Sabi ng Panginoon sa isang church sa Book of Revelation, di ba? Na-rebuke niya, ni-rebuke niya yung out of 7 churches, ni-rebuke niya yung 5 na pagalitan ng Panginoon at pinagsisisi. At yung 2 lang, Smyrna at Philadelphia, napuri ng Panginoon. Yung the rest, yung 5, puno ng pride at kung ano-anong ginagawa. Better repent ng Panginoon or else. Yung isa doon na sabi ng Panginoon sa chapter 3 ng Book of Revelation, ang problema sa iyo, nawala sa iyo yung first love mo. Yun ang hinahanap ng Panginoon, yung first love. Lagi ka sabik sa Panginoon. Kaya pag napansin natin sa ating sarili, mukhang nawawala na tayo ng gana sa salita ng Diyos. Hindi ka na first love. Gaano karami ang members natin sa church? At gaano karami, ina-announce natin lagi sa church service itong ating live stream. Gaano karami yung umaattend sa live stream? Konti lang. Pero gaano karami ang church members natin? Mahirap humusga, pero nasa sa isip ko, baka ang tunay na members sa church namin, yung mga lagi nasa live stream. Alright, hindi ko naman dinadjudge yung iba, no? Baka naman may trabaho, busy, o baka after nito, saka manunod. Okay lang. So, bahala kayo sa Panginoon. Basta kailangan lagi tayong first love, in love sa Panginoon. Kaya kung may tiwala ka sa Panginoon, may tiwala ka rin sa salita ng Diyos, no? Kung ang pagkakilala mo sa Diyos, He is faithful, faithful ka rin sa salita ng Diyos. You know that the word God is faithful to you, and faithful ka rin sa salita ng Diyos. Kung alam mo that God is truthful, ganun din ang salita ng Diyos. Alam mo, the word of God is truthful. If God is powerful, ganun din ang salita ng Diyos ay powerful. Yes, totoo. Hebrews chapter 4 verse 12, for the word of God is alive, full of power. Sharper than any two-edged sword. See, the word of God is full of power. So, kung ang Diyos natin, pagkakilala natin, hindi siya nagbabago. He is the same today, He is the same yesterday, today, and forever. Ganon din ang salita ng Diyos. Kung ano sinabi ng Diyos, hindi niya babaguhin. Nakasulat na yung salita ng Diyos, hindi niya magbabago. Ano man sabihin ng Panginoon, mainip ka o hindi, maniwala ka o hindi, basta nasa Biblia, it will come to pass. Mapufulfill yung mga prophecies ng Panginoon. No? Marami pang prophecies hindi nagaganap.
at mapufulfill pa. Kung yung mga prophecy sa Panginoong Hesus sa kanyang first coming, nagkaroon ng katotohanan, how much more yung prophecy na si Jesus muling babalik. Alright. So, now, faith acts on the Word of God. No? Number 3 is faith acts on the Word of God. Ang salita ng Diyos ay umaakto, meaning, acts means obey. Ang pananampalataya, ang true biblical faith, always obey God. That's my point. Kapag ang pananampalataya hindi marunong sumunod sa Diyos, hindi yan ang biblical faith na itinuro ni Jesus, itinuro ni Paul at ang mga disciples, hindi yan. Because biblical faith, faith in the Lord Jesus Christ, always obey the Word of God. Yan ang biblical faith. No? Kaya sabi ko, faith acts on the Word of God. Anong ibig sabihin? Faith acts on the Word of God. Ang tunay na pananampalataya nasa puso mo, hindi makakatiis na hindi sumunod sa Panginoon. It will always, your faith will always obey the Lord. No? Bigyan ko kayo ng biblical example. Biblical example. So, that true faith is more than mental agreement. Ano? Hindi lang yan head knowledge. It produces obedience. Hindi sapat yung, alam ko na yan. Alam ko, buong Biblia, name it. Ang dami ko pa. Merong 1,000 memory verse ako. Hindi yan nakukuha sa ganong kapatid. You know? True faith is more than mental agreement. No, hindi yung sapat yung, naniniwala ako sa salita, hindi sapat yun. Ang sapat yung, you obey the Word of God. And true faith is, it produces obedience. Kaya faith acts on the Word of God. It produces obedience. Okay. Kaya example na ito, nung ang Diyos ay nagsalita kay Noah, nagpakilala kay Noah, inutusan ng Diyos si Noah, Noah, gumawa ka ng malaking arko, malaking daong. No? At dahil sa si Noah, nanampalataya at nagtiwala sa sinabi ng Diyos, gumawa siya, katulong niya ang kanyang 3 anak na lalaki. No? At nandun yung tatlong manugang niya. Sama-sama sila gumawa ng napakalaking daong. Na later on, pinapasok ng Diyos yung mga hayop na magkakapartner para dumami, mag-multiply. No? 2x2. 2 elepante, 2 leon, 2 napuno yung daong. Dahil pababahain, huhusgahan ng Diyos ang mundo sa pamagitan ng baha. Lilipulin ng Diyos ang mga inhabitants on the earth at that time. Bakit? Kasi dumadami noong time na yon, panahon na yon, ang mga giants. Yun naging problema at ang mga giants na yan, mga salbahe yan, hindi yan tao. Hybrid creatures yan. Sila ay mga anak ng mga fallen angels. They were 200 fallen angels na bubaba sa lupa. According to the book of Enoch, nandun yung details. And according to Genesis chapter 6, verse 4 hanggang 6, na itong mga watchers na ito, kung tawagin, na tagabantay sa mundo, ang ginawa naganda sa mga anak na babae ng tao, inasawa nila. At inanakan nila, kinonvert nila ang kalang katawan, na gaya ng katawan ng tao, na nakiapid sila sa mga anak na babae ng tao. Because they were so powerful, meron silang mga kapangyarihan din, nabubuo, na-produce ang hybrid creatures. Ang mga naging anak nila ay mga giants. No? Mga giants. Half human, half spirit. At hindi lang yan ang kasalanan ng 200 fallen angels o katawagin sa Book of Enoch kay the Watchers. No? Kundi pinatulan nila, ginawa nilang experiment na makipagtalik sa mga animals. Nabuo din. At ang creatures na yan ay naging mga monsters, half human, half animals. Ang ulo ay kabayo, ang katawan ay tao. Meron tayo na tikbalan sa bukid.
Meron nga sa bukid, kapre. Mga demons, yung mga creatures na yan, nung namatay sa baha, nalipol, nawalan sila ng mga katawan, sila yung mga naging demons ngayon. Yes, na gusto nila magkaroon ng another chance na magkaroon ng another body. Kaya nampoposes sila ng mga katawan ng tao pag pabaya at gumagawa, nabubuhay sa kasalanan tao. Okay. So, yan ang istorya na, no? About the Book of Enoch. So, it's a good reference. Pero pag nagtanong, anointed ba yung Book of Enoch? Hindi ko alam. Hindi ko masasabi anointed kasi hindi naman nakasama sa 66 books of the Bible. Hindi po nakasama. Kasi noong unang panahon, kasali daw yan, pinatanggal sa isang council ng Roman Catholic Church. Hindi ko alam kung ba't pinatanggal nila. Ang humahawak ngayon ng Book of Enoch at kumpleto sa Bible nila, yung mga Ethiopian Christians. Ang Bible nila, I think, ay nasa 88 books. No? Kasama yung Book of Enoch. Ang haba, ano? So anyways, it's a good reference. Maganda at hindi naman kasalanan basahin. Pero kasi may mga truth, may mga facts, may mga truth na nakarecord doon. Guys, kinukwento ko sa inyo. Nandiyan yan nasa Book of Enoch, nasa Genesis chapter 6, verse 3, verse 4 hanggang 6. At kinote naman ni Jesus yan si Enoch. Talagang prophet of God yan noong unang panahon. Bago pa dumating sila Noah, sila Moses, nauna na yan. At itong mga 200 angels ito, alam nila nagkasala sila, pinlano nilang gumawa yan. Bandang huli, sabi nila, mapaparusahan tayo nito. Lapit tayo kay Enoch. Nakipag-usap sila. Nagpatulong sila, nagpapalakad sila kay Prophet Enoch. Sabihin mo naman sa Diyos, huwag naman kami parusahan, patawarin na kami sa ginawa namin. Hindi ko sigurado, pero sige, ako'y nananalangin sa Panginoon, tignan natin. At sumagot ang Diyos kay Enoch, hindi. Hindi pinatawad ng Diyos. Yes. Bakit? Iba ang kalagayan ng mga angels, iba ang kalagayan ng tao. Ang tao, anumang kasalanan, gaano mang kabigat na kasalanan, once you repent with the true repentance from your heart at lumapit ka nagpapakumbaba sa Panginoon, gaano mang kalaki ang kasalanan mo, God will always receive you with open arms. Hindi ka itataboy. At bumagsak ka na naman, again, nagsisi ka, God will again receive you with His love. Ganyan kabuti para sa... Kaya alam nyo, maganda ang kalagayan natin tao kasi ang mga angels. Ang mga angels, isa lang ang kasalanan. Wala na, hindi na sila pwede bumalik. Look at the devil. Si Lucifer, dating archangel. O dati siyang cherub. Dalawang posisyon niya eh. Cherub at saka archangel. No? Hindi na siya makabalik. Yung wanted ng mga angels sa langit, hindi na rin makabalik. Hindi na sila makabalik. Isang beses na sila nagkasala. Kasi hindi sila binigyan ng Diyos ng grace to repent. Wala silang repentance. Hindi nila alam, wala silang revelation what is repentance. Hindi nila alam yan, pero tayo alam natin. Kaya mapalad tayo. Ang repentance, regalo yan sa ating Diyos. Anytime bumagsak tayo, may another chance tayo. Kumbaga sa ikaw ay pilot ng warplane, warplane, nasa gera ka, tamaan ng bomba yung aeroplano, nasusunog, anong gagawin mo? Magpa-parachute ka na lang. Sa pamagitan ng parachute, inject mo yung sarili, tumalsik ka, then bumukang parachute, safe ka, buhay ka pagbagsak. So yung parachute na yun, ang safety, pinaka-safety belt o safety guard mo sa katawan. Na hindi ka mamatay pag bumagsak. Ganyan yung repentance. Ang mga angels, walang parachute ang repentance. Parachute of repentance. Tayo may mga parachute of repentance. Okay. So, purihin ang Panginoon. No? Marami na tayo na pag-uusapan ngayon. So, Noah built an ark because he believed God's word. Another example, si Abraham. Kinausap ng Diyos, Abraham, gagawa ako sa iyo ng covenant.
maging okay ba sa iyo, kapartner kita, you will become my covenant partner. No? I will bless you, itong promise ko, I will bless you, I will bless your children, and I will bless your children's children. Bibigyan kita ng anak. Eh, si Abraham ay 75 years old na nung kausapin ng Diyos. Nangako ang Diyos. Kailan siya nagkaanak? Nung siya 100 years old na. At ang pinanganak niya si Isaac. At si Isaac nanganak si Jacob. Si Jacob naging bansang Israel. Okay? Kaya ang mga Jews ay anak ni Abraham sa dugo, sa flesh. They have Abraham's blood. Tayo naman mga Kristiyano, through Christ, we became Abraham's children. Through the Lord Jesus Christ. Si Jesus Jew, no? Connected kay Abraham. Tayo na-connect kay Abraham through our Lord Jesus Christ because we, the church, the believers, became the body of Christ. Colossians 1:18. And Christ is the head of the body. Kaya we belong to Jesus, we became part of the Lord Jesus Christ. Kaya tayo ay naging bahagi rin ni amang Abraham. Abraham became our father of faith. No? At tayo ang spiritual children ni Abraham. So parami ng parami ang mga children of Abraham, ang mga Jews, ang mga Kristiyano, parami ng parami. Okay? Yan ay pangako ng Diyos kay Abraham. At ang testing na dinaanan ni Abraham, matindi rin. Pinapunta sa isang lupain na pinangako ng Diyos na kailanman hindi niya nakita, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Basta sumunod lang siya, sumunod sa Panginoon. Pinaka-final test na, Abraham, yung anak mong si Isaac, bigay mo sa akin. Ihandog mo sa akin sa Mount Moriah. Yes, Lord. Hindi siya nagdalawang choice. Basta sumunod lang siya sa Panginoon. No? At ang kapalit noon, yung fulfillment ng pangako ng Diyos. So Abraham obeyed God. Okay? Noah obeyed God. Si Peter, nung makita niya si Jesus lumalakad sa tubig, sabi ni Peter, Lord, kung ikaw nga, sige, palakarin mo ako sa tubig. Eh, alam ni Peter, si Jesus nga. Sabi ni Jesus, with one word, just one word, come. Isang salita lang. What is the word of Jesus? Come. That word is the word of God. Lahat na lumalabas sa bibig ni Jesus are God's word. Lahat na lumalabas sa kanyang bibig ay the words of God. Come. At nung nanampalataya si Peter sa word of God, come, nakalakad siya sa supernatural. Sa himala. Nakalakad siya, nagawa rin niya, ginagawa ni Jesus. Ganyan ang sa atin mga kapatid. Every time we believe the word of God, we will walk in the miraculous realm. Every time we believe, we act, our faith acts on the word of God, we will always see miracle. We will walk in the miraculous realm every time we believe and act on the Word of God. Kaya si Peter nakalakad nakatingin siya kay Jesus, naniwala sa sinabi ni Jesus. At ito naman ang sablay ni Peter, inalis ng paningin niya kay Jesus. Nakalimutan niya yung salita Jesus come. Tumingin siya sa malakas na hangin, sa malakas na alon, natakot siya. Alam niyo, ang susi ng tunay na pananampalataya, hindi natatakot. At ang pananampalataya natin, hindi kailangan matatakot as long na tayo ay nakatingin kay Jesus. Ang problem ni Peter, inalis niya ang paningin niya sa pananampalataya kay Jesus, tumingin siya sa problemang mukhang darating sa kanya. Kaya siya lumubog. At nung siya mukhang talo at lulubog na, sumigaw siya, tinawag ng pangalang Panginoon. Ano sabi sa Bible? Those who call upon the name of the Lord shall be saved. Maliligtas. Kaya, Lord, help me. Niligtas siya ang Panginoon. See? So, mga minamahal, hanggang dito na lang tayo. Ituloy natin sa
Friday, sa Friday ulit. So I hope marami po tayong natutunan. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hello, Sister Bessie Maglala. God bless you more. Sister Bel Magluyan. God bless you more and more and more po. So, purihin ang Panginoon. Don't forget to share this video. Don't forget to like this video, mga minamahal. And the more na ating i-like, i-share ito, the more na ini-expand ng Meta ang ating ang mga taong makakapakinig, Kaya mahalaga yung bawat like, lalo na kung nag-comment tayo, mahalaga yung sinishare natin. Ini-expand ng Diyos, ini-expand ni Meta yung ating yung dami ng tao na ipaparinig. Kasi, alam mo, meron kang 3,000 friends, FB friends. Akala mo ba yung pinupost mo, makikita nung 3,000? Hindi. Kung sino lang yung lagi mong kausap, kung sino yung lagi mong nilalike, kung sino yung lagi mong kausap sa messenger o ka-chat, yun lang yung makakakita. Yes, and the rest, yung iba, hindi nila papapanood, hindi a-appear sa kanilang Yes, ganun yun. Pero the more na ganito, kagaya ng video natin, the more na naglalike, the more na sinishare nyo, pinapalawak ng Meta. Sila may sabi naman. So let's pray. Heavenly Father, maraming po salamat sa gabi ito, sa pag-aaral po namin ng iyong salita. Pagpalain mo lahat ng mga kapatid na kasama namin sa gabi ito sa pag-aaral ng iyong salita. Pagpalain mo na maibahagi rin namin ito. Gamitin mo rin po sila, Panginoon, na maging daluyan ng pagpapala para sa ibang tao. Salamat po ang aming panampalataya. Laging may reward na naghihintay. Thank you, Father God. And Lord, send your words to those who are sick. At sinabi mo sa iyong salita, you send your word and heal them. Right now, heal those who are sick, Father God. In the name of Jesus. At through this video, magliligtas ka rin ng maraming kaluluwa. Kapatid, kung gusto mong maligtas sa pangalan ni Jesus, pray this prayer with me. Tanggapin mo, isuko mo ang buhay mo sa Panginoon at ipanalangin mo ganitong panalangin. Just lift your hands to Jesus. Tandaan pagsuko mo sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Yes, Panginoong Hesus Kristo. Lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Say it. Sumasampalataya po ako na ikaw ay Diyos na naging tao. Namatay upang bayaran ang aking mga kasalanan. At muling nabuhay upang ako na sumampalataya at sumama sa iyo ay mabubuhay kasama mo magpakailanman. Panginoong Hesus, sa gabing to, sinusuko ko po sa iyo ang buong buhay ko. Tinatanggap kita to become my Lord, to become my God, to become my only Savior. Marami pong salamat. Thank you, Jesus, my Lord, God and Savior. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. So, see you again, mga kapatid, sa Friday. Share the Word of God. Paggamit tayo sa Panginoon. May the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. In Jesus' name, amen.